Maraming pong salamat sa umaga pong ito na patuloy na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Huwag po tayo magsasawa sa patuloy na pakikinig ng salita po ng Panginoon, sapagkat ang salita po ng Diyos, ito po ay buhay na patuloy na kumikilos sa buhay po ng bawat isa sa atin, sapagkat ang salita po ng Panginoon, ito po ay makapangyarihan sa lahat. Kaya wag po tayong magsawa na patuloy sa pakikinig po ng salita po ng Panginoon dito po sa programa ng House of Refuge Community Center po mga kapatid, at sa mga iba pang mga tagapakinig ng salita po ng Panginoon. Patuloy po kayong nakinig ng salita po ng Diyos, sapagkat ang salita po ng Diyos, ito ay sa ikatitibay, ito ay sa patuloy nagbibigay ng lakas upang tayo patuloy na magtagumpay sa araw-araw na hamon, na laban dito po sa ibabaw po ng sanlibutan. Kaya maraming pong salamat sa salita po ng ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, tayo po ay patuloy na makikinig ng salita po ng Diyos. Ang verse of the day po natin sa umaga pong ito ay walang iba kundi sa aklat ng Ephesians 4 verse 11 to 12. Hallelujah! Kaya bago po natin ito basahin, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa patuloy na ipinagkaloob mo sa araw na ito, ang umagang ito, ang buhay po ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ikaw po ang Diyos na patuloy na nagkakaloob nito, kaya hindi kami magsasawang ikaw ay pasalamatan. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po ang Diyos na napakabuti. Dalangin ko po, Diyos, na sa bawat makakarinig ng salita mo, ito po, Diyos, ang patuloy na magbigay ng kauhawan, Panginoon. Hallelujah. Ang mga salitang ito, Panginoon, ang siyang patuloy na gumawa, humakbang, upang kami humayo, upang abutin po namin ang mga kaluluwa na hindi pa po nakakakilala sa iyo, na mailapit po, Panginoon, at patuloy na maturuan ng iyo pong mga salita, Panginoon. Kaya dalangin ko po, Diyos, na pagpalain mo ang programang ito, ang mga salitang ito na maririnig po ng bawat isa sa amin sa iba't ibang lugar ng bansa po, Panginoon, dyan sa Taiwan, hallelujah, dyan sa Qatar, sa lugar po ng Quezon, sa lugar po ng Bicol, hallelujah, dyan po sa lugar po ng Baler, hallelujah, at maging dito po sa Metro Manila, at maging dito po sa lugar po ng Montalban. Kaya marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ito, Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang ating verse of the day po sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng Ephesians 4 verse 11 to 12. Hallelujah! Ang sabi po dito, at binigyan niya ng ilan ng mga kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, at ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal, ang mga hinirang po ng Diyos, para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo at ng Iglesia. Purihin po ang Diyos, lahat po tayo, hallelujah, na hinirang po ng Panginoon. Hallelujah, tayo po ay hinirang para maglingkod sa lahat, hallelujah, ng mga banal, para sa ikatitibay ng katawan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Salamat po dito sa salita po ng Panginoon. Ang Great Commission ay ipinagkatiwala po ng Diyos hindi lamang sa individual, ay pinagkatiwala ng Diyos, hallelujah, hindi sa mga superheroes, kundi sa pamayanan ng mga tagasunod ni Jesus, kung tawagin ito ay ang iglesia po, mga kapatid. Hallelujah, tinawag po ang lahat ng mga nagmamahal po sa Panginoon, lahat ng tumanggap po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Hallelujah, tinanggap po ito upang
patuloy po natin na maihayag ang salita ng Diyos, ang kabutihan po ng Panginoon. Sapagkat ang sabi nga po dito sa 1 Peter 2 verse 5, tinawag ni Pedro ang mga tagasunod ni Jesus na mga pari, no? Ang bibigat ng mga title. Tulad ng mga batong buhay, naging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, ngunit kayo'y isang lahing pinili. Purihin po ang Diyos. Grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hanga na ginagawa po niya. Isipin ninyo ang ayon kay Pedro, lahat tayo'y mga pari. Ibig sabihin, lahat tayo'y kailangang maging tagapag-ugnay ng tao sa Diyos. Ang paniniwalang ito rin ang naging saligan at doktrinang hallelujah pong priesthood of all believer na pinalaganap ni Martin Luther noong panahon po na Reformation. Kung mabigat ang sinasabi po ni Pedro na tayong lahat ay pare, lalong mabigat ang sinasabi ni Pablo sapagkat ayon naman kay Pablo, tayo'y mga santo at santa. We are saints. Sabi sa verse 12 na ating teksto, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal. Tayo hindi lamang mga pare, tayo hindi lamang mga santa o santa. Hallelujah, tayo pong lahat ay hinirang ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang titulong ito ginamit para sa mga Kristiyano upang mga hulugan ng isang buhay na itinalaga po ng Diyos sa pamamagitan ng pagtubos ni Jesus sa pagkasi ng banal na Espiritu. Kung itinalaga mo na ang iyong sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo at ipinaglilingkod mo ang kaloob ng banal na Espiritu, hallelujah, tingnan natin ang katangian na dapat taglayin ng isang mga hinirang upang masunod niya yung pong gustong ipahayag ng Diyos, yung pong Great Commission po. Ang mga hinirang po ay may iba't ibang kaloob at responsibilidad at posisyon. Ayon nga po sa sabi sa verse 11, at binigyan niya ng ilang kaloob upang maging apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba't mga ebanghelista, ang iba'y mga pastor at guro. Pansinin mo, tumawag sa atin ang nagbigay sa atin ng kakayahan. Walang iba kundi ang Diyos. It's the same God who gave us the mercy order to make disciple of all nations. Iisang ating boss, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Bible ang heart ay hindi lamang sentro ng emosyon, ang heart ay sentro ng buhay. Ito ang kumakatawan sa kabuuan ng buhay ng isang tao. Ang hininga natin ay walang iba kundi ang misyon. Ang buhay natin ay ang misyon. Take away mission in the church is dead. Tanging ang buhay lamang ang lumalago. Dahil sa misyon ng iglesia ay buhay at lumalago. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Ikalawa, ang mga hinirang ay lumilika ng iba't iba pong kailangang humirang pa. Hindi maaring manatili ka lang nag-iisa. Dapat ay dumarami ka. Ang batas ng Diyos ay reproduction at pagdami, multiplication at hindi division. Nang sabihin ng Diyos sa Genesis 1 verse 28, be fruitful and multiply. Hindi ibig lamang sabihin nito magpakarami tayo ng anak. Ang higit na malalim na kahulugan nito, kailangan po tayong mamunga. No, ito po yung nais ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung paano kailangan tayo nagmumultiplication ang bawat isa po sa atin.
Hallelujah, hindi ibig lamang sabihin nito ay magpakarami ng anak. Ang higit na malalim na kahulugan nito, kailangan po tayong mamunga. Si John Maxwell ay nagsabi, the first responsibility of leader to reproduce himself. Pagdating sa langit, ang iulat natin ay hindi ang dami ng perang ating naipon, hindi ang dami ng diplomang ating tinanggap, kundi pagdating po natin sa langit, ang iuulat natin ay ang dami ng kaluluwa na nailapit po natin sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Ikatlo po, ang hinirang ay gumagawa tungo sa pagkakaisa ng pananampalataya at lubos na pagkilala sa anak po ng Diyos. Ang sabi nga po sa verse 12 to 13, sa ating teksto, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang iglesia hanggang sa makamta natin ang isang pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Pansin mo ang sabi, inihanda daw po tayo for work of service, for the work of the ministry. Ang tagasunod ni Kristo ay tinawag para maglingkod. Hallelujah! Ang sabi nga po, ang mga tagasunod daw po ni Kristo ay tinawag para maglingkod, hindi para paglingkuran. Kung papanong si Jesus ay naparito hindi upang paglingkuran kundi para maglingkod. Ang tanging paraan upang ang iglesia ay lumago ay kapag ang mga kaanib nito ay nagiging mga tagapaglingkod na. Ngunit habang ang mga kaanib ng isang iglesia pawang naghihintay upang paglingkuran, ang iglesyang yan ay mananatiling baby habang panahon. Ikapat po, ang mga hinirang po ay matatag sa kanyang pananampalataya at hindi basta-basta na natatangay ng iba't iba pong aral. Ang sabi po sa verse 14, nang sa gayoy hindi na tayo maging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Upang tayo'y maging matatag sa ating pong pananampalataya, kailangang malaman natin kung ano ang ating sinasampalatayanan. Kailangan lubos nating nakikilala ang Diyos na ating pong sinasamba, ang Diyos na ating patuloy na pinapupurihan sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Kaya napakahalaga po, hallelujah, yung patuloy na pakikipag-ugnayan mo sa Diyos at patuloy na pagbabasa mo ng salita po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Maaari lamang nating makita ng lubusang makilala ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus sapagkat siya nga ang imahen, ang exact representation ng Diyos. Hindi lamang niya kinatawan ng Diyos, siya mismo ang Diyos. Upang lubos nating makilala si Jesus, kinakailangan po nating patuloy na nagbabasa, nag-aaral ng banal na kasulatan. Panlima po, ang hinirang ay laging nagsasabi ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Yan po ang sabi sa verse 15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Take note, pagsasalita ng katotohanan, hindi sa kasinungalingan, hindi sa chismis, at ito'y udyok ng pag-ibig, hindi sa galit, hindi sa inggit, hindi sa pagmamataas, hallelujah, kundi patuloy na ang salita po ng Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang patuloy na mataas, hallelujah.
sa ating pong mga buhay. Tandaan po natin sapagkat tayo ay mga hinirang, kailangan tayong manatiling tapat sa pagkakatawag sa atin at magpatuloy sa pagdadala, hallelujah, ng kaluluwa sa ating pong Panginoon. Gumawa tayo sa tungo ng pagkakaisa sa pananampalataya at lubos na pagkilala kay Jesus, magpakatatag sa pananampalataya at laging magsabi ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig po. Hallelujah. Kaya purihin po ang Panginoon sapagkat ang sabi po niya sa kanya pong mga salita, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ng ating pong ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya maraming pong salamat sa salita po ng Panginoon. Bilang mga hinirang po ng Diyos, huwag po tayong magsasawa na hanapin ang mga kaluluwa na hindi pa po nakakakilala sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya maraming pong salamat sa salita na ipinagkaloob po ng Diyos sa umaga pong ito at sa mga tuloy na napapakinggan po ng ating pong ng bawat isa sa atin ang kanya pong mga salita. Ito po ang lalagay ng apoy sa ating pong mga puso upang magawa po natin yung nais ng Diyos. Hallelujah! Na gawin po natin habang tayo po narito sa ibabaw po ng sanlibutan. Kaya maraming pong salamat. Maglingkod po tayo. Hallelujah. At magpakasipag na maglingkod sa ating pong Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong mga salita po, Panginoon. Dalangin po namin na ito ang siyang patuloy na gumawa sa aming pong mga puso upang maisakatuparan ang nais po ng Diyos na gawin po namin sa kanya pong harapan po, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa House of Refuge Community Center po, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, hallelujah, ng mga kaluluwa na matuturuan po, Panginoon, at higit sa lahat sa bawat komunidad na amin pong kinatatayuan. Dalangin ko po, Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na makita sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Bilang tagapaglingkod mo, Panginoon, tulungan mo po kami at patuloy na ikaw po, Diyos, ang siyang patuloy na makita, mabadha sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya maraming pong salamat. Pagpalain mo po, Diyos, ang bawat nakapakinig sa umaga pong ito ng iyo pong mga salita. Dalangin ko po, Diyos, higit sa lahat ang kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino po, Panginoon. Tulungan mo po, Diyos, at patuloy na gabayan sa araw-araw ng kanila pong mga buhay, maging ang amin pong mga kapatiran dyan po sa lugar po ng Taiwan, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, ang iyong patuloy na pangunguna sa buhay po ng bawat isa kanila. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy mong pag-iingat at pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Lord, maraming pong salamat. Pagpalain mo po, Panginoon, ang programang ito ng House of Refuge Community Center po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo. Maraming pong salamat at hindi kami magsasawang papurihan ka at patuloy na mataas. Hallelujah, sapagkat ikaw po, Diyos, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng mga papuri at pagsamba na ginagawa po namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, napakabuti mo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.